Magandang tanghali po sa ating lahat na mga kapatid na sumusubaybay dito po sa live streaming sa Facebook. Wherever you are, maybe in the Philippines or other parts of the world, we would like to welcome you and to be part of this prayer intercession for the Philippines and the world. Alam naman po natin ang kasalukuyang kalalagayan po ng ating bayan at ng buong mundo. Tungkol po dito po sa virus na ito, COVID-19. And it has been the concern not only to individual Christians, but even our government, no less than our President Rodrigo Roa Duterte, ay meron po siyang panawagan for a national prayer. It's a National Prayer Week this week, praying for the Philippines, for the Filipino people, na malagpasan na po natin ang kasalukuyang ating kinakaharap sa virus na ito. Ako po si Bishop Vic Rabara, nag-aanyaya po sa inyo. Hindi ako'y naka-live hindi bilang isang obispo o bishop po ng Triumphant Cross Ministries International, but rather bilang isang chaplain, isang kapelyan under the banner of International Auxiliary Chaplaincy Association. At ito po ay nais ko pong makaganap at makatulong sa ating pong bansa sa pananalangin bilang isang chaplain ng IACA. Maraming salamat doon sa pag-uusap namin ni Bishop Chaplain Andy Alcoba na siya ay nananawagan for prayers, and I responded to his challenge. I responded to his call to be part of this prayer force ng Chaplaincy Association. Kaya po sa tanghaling ito, I'm coming to you live, not as a bishop of our organization ng Triumphant Cross Ministries, but as a chaplain, bilang isang kapelyan under ng International Auxiliary Chaplaincy Association. Sa aking kapwa mga chaplains and kapelyan all over the Philippines, thank you for joining. Thank you for watching and being part of this call for prayer na matapos na po ito pong COVID-19 na ito sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Naniniwala po tayo na walang imposible po sa ating Panginoon. Kung kaya nga't tayo po ay magsama-sama na idalangin po ang ating bansa, idalangin po ang mamamayang Pilipino, at kasama na po ang buong mundo. So bago po tayo darako po sa ating pananalangin, ay nais ko lamang pong bumasa po ng ilang talata po sa banal na kasulatan. Dito po sa Psalm chapter 34,
Psalm chapter 34, verse 19 and 20. Psalm 34, verses 19 and 20. Many are the affliction of the righteous. Let me repeat that. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Ulitin ko po itong dalawang ito. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, none of them is broken. Napakaganda po itong sinabi po ni Haring David as inspired by the Holy Spirit. At ito po ay hindi lamang po sa kanyang kapanahunan, sa kanyang buhay, kundi ito ay pwede nating angkinin, pwede nating tayuan bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Sa verse 19 ang sabi niya, many are the afflictions of the righteous. In other words, my brothers and sisters, kahit tayo po ay mananampalataya na, kahit tayo ay mga nagsasabing mga Kristiyano at mga anak ng Diyos, we are not exempted from afflictions. We are not exempted from sufferings. Alam niyo po, ang isa sa pinag-uusapan ngayon is the sovereignty of God, quote and quote. The sovereignty of God, that God knows what's happening and that God is in control of what's happening in any life, any country, and the world. He is sovereign. Pero minsan po ay meron po tayong mga difficulty understanding the sovereignty of God. And sometimes, we limit the sovereignty of God sa ating sarili at hindi natin isinasama kung ano ang nangyayari sa mundo o sa sanlibutan. We limit His control, we limit His sovereignty upon our lives, at kapag may nangyayaring hindi magaganda sa hindi mga mananampalataya, then we begin to question, we begin to comment on them because they are non-Christians. Pero yung sovereignty of God, that encompasses the Christians and the non-Christians. That encompasses the whole world. Kung kaya nga yung sovereignty niya ay para po sa lahat. Ano po? Para sa lahat. Even the evil things happening in our personal lives, in our families, our country, and the world, it is still within the sovereignty of God, because He knows all things. He knows the past, the present, and the future. Kung kaya nga po, ito ay dapat nating makita. Ang kailangan lang po natin ay yung tamang pag-unawa, tamang pagtanggap, tamang pagbasa sa mga ginagawa o pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay natin, sa buhay ng bansa, at sa buhay ng buong mundo. Pero napakaganda na promise o napakaganda na salitang ito, many are the afflictions. In other words, you and I may go through sufferings, may go through afflictions, at sabi niya, but the Lord delivers him out of them all. In other words, in the midst of sufferings, in the midst of afflictions, kapag natapos po yung purpose o plano ng Diyos, why He allows us to go through sufferings or afflictions, then ang sabi ni King David, He will deliver him out of them all. In other words, in the midst of suffering, in the midst of affliction, God is with us. God is amongst us. It's within His sovereignty that He allows us to go through suffering, to go through afflictions, but He is there all the way. Kasama po natin siya. And then in verse 20, sabi niya, He keeps all His bones. He keeps all His bones, not one of them is broken. Tingnan niyo po kung paano niya tayo iingatan, that despite the fact that He will allow us to go through suffering, that we will go through some evils around us,
He will not allow His children na hindi talaga magtagumpay. Kasi po yung evil ay maraming klase. May tinatawag na personal evil, may tinatawag po na temporal evil, may tinatawag po na moral evil, may tinatawag po na supernatural evil. Yung personal evil, nandyan sa buhay natin. Bilang tao, it's part of the human nature na nakakagawa tayo ng hindi tama. Kaya evil ang tawag doon. Yung temporal evil like yung mga bagyo, yung mga earthquake, itong mga sakit, itong mga karamdaman, these are temporal evil as a result of the fallen nature of man. Ano po? Fallen nature of man. At yung pangatlo, yung moral evil, dahil ang tao ay makasalanan, ay meron siyang nagagawa na immoral things in life. At yung mga immoral things in life, we call that evil things or evil deeds. And of course, yung supernatural evil na ito ay beyond us, na ito ay mga demonic na nangyayari sa buhay natin o sa buhay ng pamilya o sa buhay ng isang bansa. But then, all of these kinds of evils ay sasamahan tayo ng Panginoon so that pagkatapos na maganap, patapos na mangyari yung purpose niya, ang sabi dito, He will deliver us and none of our bones will be broken. Thanks be to God for that promise. Dalawang bagay nais ko pong sabihin po dito. Number one, sino ba itong Diyos nating ito? Sino ba itong Diyos nating ito? Number one, this God is a caring God. This God is a caring God. Ang Diyos na ito ay Diyos na nagmamalasakit. Ang Diyos na ito ay Diyos na nagmamahal. Ang Diyos na ito ay Diyos na nakakaalam ng ating mga dinaraanan. Ano man po ang ating sitwasyon. Now, it's a national, worldwide calamity. Kaya ang tawag po ay pandemic. Itong dinadaanan po natin ng COVID-19 is a pandemic problem. Pero po sa gitna ng pandemic problem na ito, ng virus na ito, God is a caring God. He will care for us. He will see us through. Kaya yung aking mga kaibigan sa FB, kapag sila ay nangungumusta at nagtatanong at mayroong mga pangamba, ay lagi yung sinasabi, with God on our side, we shall overcome. With God on our side, we shall overcome. We shall come out victoriously in the name of Jesus. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Dahil kasi sinasabi niya na be of good cheer, sabi ni Jesus sa mga disciples. I have overcome the world. Ang ganda yung kanya sabi, be of good cheer. I have overcome the world. Tapos ang sabi ni John, greater is He that is in you than he that is in the world. These are promises that we can claim and we can stand because these are from the heart of God. Kung kaya nga po, ano man ang sitwasyon natin, ano man yung pandemic na dinadaanan po natin, umasa po tayo that God is there. He is caring for us. He is caring for you. He cares for your family. He cares for our nation. He cares for all of us. Kaya yung sinabi ni David, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Because this God is a caring God. Nagmamalasakit siya. Pangalawa, yung sinabi niya dito, He keeps all His bones, not one of them is broken. Sino itong Diyos na ito? Not only a caring God, but number two, this God is a covenantal God. Kung ano yung kanyang ipinangako, totoo pa rin po niya. Kung ano po yung kanyang sinabi, it shall come to pass. Mangyayari po yan. Kung ano man po ang sinasabi ng mga doctors, kung ano man sinasabi ng mga medical practitioners po natin sa nangyayari po dito sa pandemic na problema na pwedeng mag-escalate, pwede pang marami, and so on and so forth, yung mga sinasabi ng World Health Organization, sa ating pong Department of Health, sinasabi ng ating gobyerno, yung mga statements nila, yung kanilang declarations, they are not final. They are not final because they are just the declarations of mortal people like us. Mortal
men like us. Ang ating panghahawakan ay yung declarations ng Diyos na hindi nagbabago. Yung declarations ng Diyos who created the heavens and the earth, who created you and who created me. Yun yung panghawakan natin. Yun yung final authority. Yun yung final say. The God who stated, the God who spoke, the God who made the promise, the God who made those words and promises. Yun yung ating panghawakan. Yun yung ating tindigan. Because God is not like a man that lies. Siya po ay Diyos. At isa sa kanyang katangian, siya po ay truth. Siya ay totoo. At hindi niya po pwedeng baliin ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng mag-commit ng evil. Hindi siya pwedeng mag-commit ng sin. Hindi siya pwedeng mag-commit anything beyond truth because God is truth. Kaya mga kapatid, sa gitna ng ating pandemic problem na ito, tayo ay magalak. Tayo ay magdiwang because we have a covenantal God. Yung pangako niya, gagawin niya. Tindigan lamang po natin ang kanyang mga sinasabi. Panghawakan natin ang kanyang mga salita. Today, and maybe the succeeding days, mas marami pa tayong maririnig na mga balibalita. And yet, hayaan natin na yung mabuting balita na galing sa salita ng Panginoon ang siyang mailagay sa puso at isipan natin, na siyang magbibigay sa atin ng kapanatagan, na siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan, na siyang magbibigay sa atin ng lakas para tayo magpatuloy, para tayo lumaban. At darating ang araw, sabihin natin, with God, we overcame. With God, we came out victoriously. Kaya ikaw at ako ay masasabing matatagumpay na Kristiyano. Bilang isang chaplain, it is my responsibility. It is also a call to strengthen you, to equip you, to be with you even in the live streaming, to cheer you up in the name of Jesus. Regardless of our denominations, regardless of our colors, regardless of our religious belief, as a chaplain, we come to you, bringing to you the Word of God that brings peace, that brings joy, that brings hope to our family life, to our nation, and to the world. Kaya po, sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, let's cheer up. Because we have a God who is a caring God. We have a God who is a covenantal God. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong buhay, ang inyong puso, ang inyong mga pamilya. At nawa ang mga katagang ito nagbigay sa inyo ng kalakasan, magpapalakas sa atin habang tayo dumadaan sa mga sufferings and afflictions. But this is just momentary. This is just for a while. This is just for a moment. At darating perfect time, katulad sinabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, in His time, He makes all things beautiful. In His time, He makes all things beautiful. By faith, we are looking for that perfect time that God will make all things beautiful for His glory and for our testimony. Kaya po, magpakatatag at maging matibay ang ating pananampalataya. Pagpalain ng Panginoon ang inyong buhay sa pakikinig at pagbubulay-bulay natin sa salita ng Diyos. Ngayon ay darako tayo sa ating pananalangin. Bilang isang chaplain, it is our solemn obligation also to pray for individual people, to pray for families, to pray for our nation, to pray for the world. Kung kaya nga po, it is my joy to lead you even in this short time sa live streaming to pray particularly for our country, na ito po ay malalampasan po natin, na ito po ay ating pong mapagtatagumpayan sa pangalan ng ating Panginoon. Wherever you are, join me as we pray for our country, as we intercede for our country, particularly ito pong COVID-19 na ito. Join me with your heart, with your mind, as we pray together. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. 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 Ama, maraming salamat. Dahil ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ikaw yung kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. You know what happened yesterday, and you know what's happening today, and you know what will happen tomorrow. Because you are omniscient. You know all things. And because of your omniscience, you are sovereign. You are in control. Lord, thank you so much. You are a caring God. You are a covenantal God. Salamat. Salamat. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Palakasin po ninyo ang aming pagtitiwala sa inyo. Upang habang dumadaan kami sa sufferings and affliction, ilagay namin ang aming isip at puso sa iyo bilang aming Ama, bilang aming Diyos na mabuti, pag-asa ng aming buhay. Patatagin niyo kami habang kami dumaraan, Panginoon, at naniniwala kami. Sa takdang panahon, pag natapos na po ang hangarin, pag natapos po ang inyong layunin, kung bakit ipinahintulot po ninyo ang mga bagay na ito, Lord, lalabas kaming matagumpay. Lalabas kami na mas malapit sa iyo because we are devoting most of our times in the reading of your word and in prayer. Panginoon, mas malapit kami, Panginoon, sa iyo sapagkat more time being spent in your presence in the reading of the word. Salamat po, aming Ama. Salamat sa iyo. And today, we come to you, Lord God. We come to you, Lord, praying particularly dito po, Panginoon, sa nangyayari po sa virus na ito. Dito po sa COVID-19 na ito. Ama, dumarami ang nagiging victims. Dumarami po ang infected, Panginoon, sa virus na ito. Panginoon, araw-araw ay nakakatanggap kami, Panginoon, mga updates, Panginoon, sa mga PUI people. Panginoon, lumalaki, Panginoon, tumataas, dumarami, Panginoon, ang infected sa virus na ito. At ganoon din po, Panginoon, yung nagiging victim, Panginoon, ng death dahil po dito sa COVID-19 na ito. Lord, hindi po kami natutuwa, hindi po kami masaya. Ang aming puso, Panginoon, ay mayroon pong kalungkutan, may pagdadalamhati dahil po sa nangyayari. Hindi lamang po sa aming mga barangays, hindi lamang po sa aming municipalities and cities, hindi lamang po sa bansang Pilipinas, but globally, Lord, around the world, Lord God, this virus is affecting and infecting the lives of the people globally. O Panginoon, have mercy upon your people. Have mercy upon the world. Oh God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, katulad ng sinabi mo, Panginoon, that you will protect us, oh God, that you will sustain us, Lord, that you will be with us as we go through the suffering and the affliction, Panginoon, brought about by this COVID-19. Salamat po sa iyo. Salamat po, Ama. Panginoon, sa mga sandaling ito, we pray for our President, Panginoon, na sa kanyang pangungula bilang ama ng aming bansa, Panginoon, siya ay magkaroon, o Diyos, ng wisdom, yung karunungan para pangunahan po niya, Panginoon, o Diyos, ang paglaban sa coronavirus na ito. Ang mga responsible people, Panginoon, yung interagency task force, Panginoon, na katukatuang ng Pangulo, o Diyos, dalangin po namin na bigyan nyo sila ng espiritu ng pagkakaisa, bigyan nyo sila ng karunungan. Ama, ipaisip ninyo, ipaunawa ninyo sa kanila kung ano yung mga nararapat, Panginoon, na gawin namin bilang isang bansa upang sa ganun, Panginoon, ay hindi na po mag-escalate, Panginoon, ang mga kababayan naming maapektuhan ng virus na ito. Oh God, ano man ang virus na ito man, Panginoon, ay talagang virus o humanly made, Lord.
Oh God, in the mighty name of Jesus, we destroy them. We rebuke them in the name of Jesus. We command them powerless in the name of Jesus. Oh God, katulad na nasusulat that in the name of Jesus, every knee shall bow. Every knee shall bow. And Lord God, even this virus shall bow under the feet of Jesus Christ. Shall come and bow down to Jesus Christ. Hallelujah. Oh Panginoon, salamat sa iyo. Dahil naniniwala kami, Panginoon, that with you, all things are possible. All things are possible. Oh Lord God, Panginoon, yung mga ginagawa ng aming mga barangay, ng aming mga syudad, Panginoon, na pagtulong sa aming mga kababayan, because of this quarantine, because of this lockdown, people, Panginoon, are restricted in their movement, at kadalasan at karamihan sa amin, we just stay at home upang hindi po kami mahawaan o hindi kami maging daluyan, Panginoon, ng virus sa ibang mga tao. Lord God, yung sustainability, Panginoon, ng tulong, na mga food packs, na mga relief sa aming mga kababayan, oh God, ituro niyo po sa mga nanunungkulan at sa mga nangunguna kung paano po masusustain ang aming mga pangangailangan so that the people, despite the fact na hindi po nakakapasok sa trabaho, Panginoon, the government will be able to supply the needs of the community, the needs of the people. We pray, oh God, na magiging maayos ang distribution ng mga relief, ng mga food packs, Panginoon, na wala pong mga away-away, wala pong mga intriga, walang pipiliin, bagkus, Panginoon, ay pantay-pantay ang pagtulong, pantay-pantay, Panginoon, ang distribution, sapagkat lahat po ay apektado. Salamat po, Ama, sa pangunguna po ng aming mga LGUs. Kayo po, Panginoon, ang sumama sa kanila, sa kanilang pag-iikot sa bawat mga barangay, sa bawat mga tahanan. Panginoon, cover them with your precious blood para sa kanilang distribution. Panginoon, ay hindi sila mahawaan o hindi rin sila makahawa just in case na meron po silang viruses, Panginoon. O Diyos, dalangin po namin. Sasamahan niyo po ang mga nangunguna at kami na mga mamamayan. Lord God, yung pong pagkikipagtulungan sa gobyerno, yung aming pagsunod sa mga alituntunin, pagsunod po namin, Panginoon, sa mga guidelines, Lord, sisikapin po namin na susundin para sa kapakanan namin, kapakanan ng aming pamilya, kapakanan ng aming bansa, Panginoon. Salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat sa pagsama mo, Panginoon, sa aming Pangulo, sa lahat po ng executives, Panginoon, na siyang nangunguna dito po sa relief distribution, food pack distribution, O God. Oh, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, yung pong mga grocery stores, yung pong mga bangko, Panginoon, yung pong mga drugstores, mga pharmacies, Panginoon, Lord, manatiling bukas para hindi po mag-create ng fear and panic sa mga tao. Manatiling bukas, Panginoon, ang mga basic commodities na mabibili ng mga tao para sa ganun, Panginoon, the need of the people will still be met, oh God, ministered to. Panginoon, yung pong deliveries, Panginoon, ng mga basic goods, mga vegetables, mga food, Panginoon, especially coming from the provinces, Panginoon, ng mga vegetables, mga fruits, Lord, na wala pong magiging sanhi sa mga delivery. Panginoon, na tuloy-tuloy ang delivery, especially, Panginoon, sa mga urban centers, sa Metro Manila, Panginoon, Lord, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga goods na mga supply upang ito naman po ay mapunta sa mga kabahayan na mga ordinaryong mga Pilipino. Ama, salamat sa iyo, salamat sa iyo. We believe, oh God, that our nation will rise as victorious nation. Sa pangunguna ng aming Pangulo, Panginoon, sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang Department of Health, Panginoon, ang lahat ng agencies involved dito po, Panginoon, sa pagsasaayos at pagka-curb dito po sa COVID-19. Oh God, let there be unity. Let there be oneness in the name of Jesus. Unity of purpose,
unity of strategies, O God, para sa ganun, Panginoon, sama-samang maiangat ang Pilipinas, sama-samang maiangat, Panginoon, ang aming bansa. Salamat po sa iyo, yung pong mga may kaya, yung mga yayaman, nawa, Panginoon, magkaroon sila ng kusa na tumulong sa mga mahihirap. Tumulong, magkaroon kami ng espiritu ng bayanihan para makatulong po kami sa nahirapan. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung po mga kababayan namin na no work, no pay, yung mga contractual ang kanilang trabaho, ngayon na hindi sila makapasok. Oh God, have mercy upon them. Lord, sa iba-ibang kaparaanan, Panginoon, matugunan ng kanilang mga pangangailangan. Matugunan ang kanila pong mga pagkain sa hapagkainan, Panginoon, sa araw-araw para sa kanilang pamilya. Salamat po sa iyo. Mga involved, Panginoon, sa peace and order, Panginoon. Lord, samahan niyo po sila, mga pulis, mga sundalo, Panginoon, maintaining peace and order. Oh, in the name of Jesus, tulungan niyo po sila na hindi sila mahawa. Tulungan niyo sila, Panginoon, na hindi sila, Panginoon, na mapagod, hindi sila magsawa sa pagganap sa kanilang mga tungkulin. Oh, you bless them, oh God. You bless them in the mighty name of Jesus. Salamat sa iyo. Ang mga frontliners namin, Panginoon, ang mga doctors, ang mga nurses, ang mga technologies, Lord, ang mga hospitals, mga facilities, Panginoon, yung mga laboratories, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus, cover them with your precious blood. Cover them, Lord God, with your presence para makaganap sila sa kanilang tungkulin, maging pagpapala sila sa aming mga kababayan. Oh, salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyo, aming Ama. Oh God, we decree and declare that we are under your shadow. We decree and declare that the Philippines is under your care. We decree and declare that the Philippines, oh God, shall come out victoriously. We decree and declare that the Filipino people, oh God, shall emerge as a stronger people, better people, closer to you, closer to one another, because this is just a positive effect of this quarantine happening, oh God. Salamat po sa iyo, aming Ama. Sasamahan niyo po kami. Sasamahan niyo kami. Lord, we continue to declare that the Philippines is for Jesus Christ. We continue to submit ourselves, our families, our country to you, O Lord. Salamat, yung kapwa ko, mga chaplains, Panginoon Lord, as we render our services to people, as we render ministry to different people, different colors, different religious background and denomination, as we conduct ourselves as chaplains, I pray in the name of Jesus that you will use us, O God, as channels of your blessings, as channels of hope, as channels of healing to people. Salamat po sa iyo, O aming Ama. O God, bless the Filipino people. Continue to protect the Filipino people. And O God, in your perfect time, Lord, we shall come out victoriously, and we shall be rejoicing and dancing before you because of the victory that you have given us. Salamat po sa iyo, Ama. And once again, dear Father, we declare that the Philippines is for Jesus. We declare that the Philippines has a victorious destiny. We thank you for the victory, Lord, na binibigay niyo sa amin. Lord, salamat. Salamat. Bless every Filipino people. Bless every one of us as we continue to go through this momentary problem of this COVID, Lord. Thank you so much. Thank you so much, Lord. O God, dahil po sa pinakinggan mo at sinagot mo ang aming panalangin, karapat-dapat lamang na ibalik sa iyong kapurihan, kalawalatian, taus-pusong pasasalamat. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid na sumubaybay. Ako'y naniniwala that God has heard and answered our prayers.
Be of good cheer. God is on our side through the Holy Spirit. We shall overcome. We are victorious. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa panalangin ito, sa intercession na ito. Maring bukas uli ng tanghali ay makakasama niyo po ulit ako. Tomorrow Saturday, makasama niyo po ulit ako ng 12 o'clock. 12 o'clock. Ito po uli ang inyong kapatid, kaibigan, si Bishop Chaplain Vic Rabara, nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. The Shalom of God be with you all. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa ating lahat.